Akala nyo ba porket nasa dulo tayo ng mapa at napapalibutan ng dagat ay ligtas na tayo sa mga gulo sa kabilang panig ng mundo? Nako, itigil ang pagiging filingera dahil ang ilusyong ligtas ang Pilipinas sa mga bardagulan sa gitnang silangan ay isang malaking joke. Kahit libu-libong milya ang layo ng Maynila sa mga nagbabagang disyerto at karagatan doon, ang masakit na katotohanan ay nakakabit ang ating ekonomiya sa isang pandaigdigang sistema ng enerhiya na kasalukuyang nasa bingit ng breakdown. Hindi man tayo ang bida sa giyera, tayo naman ang biktima sa resibo dahil ang epekto nito ay direktang sumasakal sa ating leeg mula sa presyo ng petrolyo na parang ginto kung ituring sa kuryenteng nagpapadilim sa ating kinabukasan. Hanggang sa walang katapusang pagtaas ng presyo ng bilihin na tila ba may sariling rocket ship habang ang purchasing power ng mga Pilipino ay nasa basement na. Ang tanong na nagpapasakit sa ulo ng mga macroeconomist at policymakers ngayon ay simple lang. Kapag ang Strait of Hormuz na siyang pinakaimportanteng ugat ng supply ng langis sa mundo ay tuluyan ng nagbara dahil sa tensyon, saan pa tayo kakapit para hindi tuluyang mag-collapse ang ating ekonomiya? Sa gitna ng pagkataranta ng pandaigdigang merkado, isang pangalan ang biglang lumutang na parang plot twist sa isang teleserye hindi bilang isang BFF na politikal, kundi bilang isang malamig at napaka-practical na solusyon, ang Russia. Mabigat itong usapin na hindi sapat ang thoughts and prayers lang. Kailangan natin itong himayin ng husto. Para magets nyo ang lala ng sitwasyon, silipin natin ang mga numero na parang tinitingnan ng utang sa credit card. Ang Pilipinas, gaya ng mga kapitbahay nating bansa sa Timog Silangang Asya, ay halos walang sariling produksyon ng langis, as in, nganga tayo pagdating sa domestic supply. Umaasa lang tayo sa pag-import para mapaandar ang ating mga industriya, sasakyan at pati na ang mga planta ng kuryente na nagpapagana sa ating mga electric fan. Ayon sa mga latest na chika at datos para sa taong 2025, ang buong Asya ay inaasahang hihigop ng humigit kumulang 14.74 na milyong bariles ng krudo kada araw mula pa lang sa gitnang silangan. Ang nakakalulang figure na ito ay halos 60% ng kabuuang inaangkat na langis ng buong rehiyon. Ang ganitong level ng dependency ay hindi lang basta challenge. Isa itong napakalaking systemic risk na parang nakatali ang buhay mo sa isang donor na nasa ICU na. Kapag may nangyaring aberya doon, giyera man, sanctions o simpleng atake sa mga oil facility, asahan mong may shockwave na tatawid sa karagatan at diretso sa ating mga bulsa na magdudulot ng instant na paghihirap sa mga ordinaryong mamamayang naghahanap lang naman ng murang pamasahe at ulam. Ang sistema ng World Oil Trade ay dumadaan sa mga tinatawag nating choke points o yung mga makikitid na daanan sa dagat na parang traffic sa EDSA pero mas delikado. Ang pinakasikat at pinaka-red flag sa lahat ay ang Strait of Hormuz. Sa mata ng macroeconomics, hindi lang ito basta anyong tubig. Ito ang pinaka-sensitive na nerve center ng pera at enerhiya sa buong mundo. Kapag uminit ang ulo ng mga bansa sa paligid nito, ang mga insurance premium ng mga barkong may dalang langis ay biglang tumatalon, paitaas na parang presyo ng concert tickets. At syempre, ang dagdag na gastos na ito kasama na ang risk premium na idinadagdag ng mga mapagsamantalang mangangalakal ay automatikong ipinapasa sa mga bansang gaya ng Pilipinas na tagasalo lang ng problema. Walang magawa ang gobyerno natin para pigilan ang world market price hike na ito. Ang resulta? Isang bonggang imported inflation, isang uri ng pagtaas ng presyo na hindi dahil sa dami ng bumibili rito, kundi dahil sa mahal ng sangkap na galing sa labas. Kaya kahit hindi ka nagbabago ng lifestyle, ang presyo ng bigas, isda at pamasahe ay patuloy na umaakyat dahil ang sakit ng gitnang silangan ay nagiging lagnat ng Pilipinas. Dahil sa paulit-ulit na banta ng supply disruption na parang sirang plaka, ang mga economic planner at energy strategists natin ay napilitang mag-isip ng labas sa kanilang comfort zone. Sa isang mundong masyadong konektado at mabilis magbago, ang pagiging loyal sa iisang supplier ay parang pagpapakamatay sa ekonomiya. Dito na pumasok ang pragmatikong diskarte sa kalakalang panlabas. Habang ang lahat ay busy sa geopolitical drama, ang merkado ay may sariling lohika. Hanapin ang pinakamura at pinakamabilis na supply
kahit sino pa ang nagbebenta. Sa ganitong eksena, ang pagpasok ng langis mula sa Russia bilang isang pressure relief valve ay isang malaking development. Hindi ito nangangahulugan na nag-iba na tayo ng tropa sa politika. Isa lang itong desperadong move para isalba ang ating macroeconomic fundamentals. Ang Russia bilang isa sa mga dambuhala sa langis ay nag-aalok ng petrolyo sa mas murang halaga dahil sa mga sanctions na ipinataw sa kanila ng kanluran. Ang discount na ito ay parang buy one take one deal para sa Pilipinas. Nakasalukuyang nauubusan na ng foreign exchange reserves dahil sa sobrang mahal na importasyon. Para maintindihan nyo kung bakit tayo napilitang mag-isip ng out of the box, kailangan nating tingnan ang buong picture ng krisis na ito. Ang unang layer ng problema ay ang walang humpay na pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Kapag ang Brent crude ay lumagpas na sa $70 kada bariles, ang epekto nito sa ating ekonomiya ay parang lason na mabilis kumalat. Ang bawat sentimong dagdag sa world market ay ramdam agad sa mga gasolinahan mula Batanes hanggang Jolo. Ang mga kumpanya ng langis ay walang choice kundi ipasa ang gasto sa atin at huwag kayong magkakamali. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel ay hindi lang problema ng mga nakakotse. Ito ay krisis na tumatama sa supply chain natin. Diesel ang nagpapatakbo sa mga truck, barko at makinarya sa bukid. Kapag nagmahal ang diesel, asahan mong magmamahal ang pagtatanim ng palay, ang pagbiyahe ng gulay mula Benguet at ang pagproseso ng delata. Ito ang tinatawag na cost-push inflation, isang uri ng implasyon na kahit ang Bangko Sentral ay nahihirapang kontrolin dahil hindi ito usapin ng dami ng pera kundi usapin ng mahal na produksyon. Ang pangalawang layer ng krisis ay ang grabing pressure sa ating Philippine peso. Ang world oil trade ay ginagamitan ng US dollar, kaya kapag tumaas ang presyo ng langis, kailangan natin ng mas maraming dolyar para mabili ang parehong dami ng krudo. Ang biglaang demand na ito para sa dolyar ay nagpapahina sa ating piso. Ang paghina ng piso ay parang double kill sa ating ekonomiya. Hindi lang tayo nagbabayad ng mas mahal dahil sa world price, kailangan din nating maglabas ng mas maraming piso para lang makabili ng $1. Ang sitwasyong ito ay nagpapalala sa ating trade deficit at unti-unting inuubos ang ating gross international reserves. Sa pananaw ng macrofinance, isa itong delikadong spiral. Habang humihina ang piso, lalong nagmamahal ang lahat ng inaangkat nating hindi lang langis, kundi pati makinarya, hilaw na materyales, at pati na yung mga imported na pagkaing paborito nyo. Lumilikha ito ng environment kung saan ang yaman ng bansa ay lumalabas lang na nagiiwan sa ating ekonomiya na lantad sa iba pang krisis. Ang pangatlong layer, at marahil ang pinakamakasira ng bait, ay ang direktang epekto nito sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Ang macroeconomics ay hindi lang tungkol sa mga boring na numero sa spreadsheet, tungkol ito sa kung may makakain pa ba tayo bukas. Ang inflasyon ay unang dumudurog sa mga mahihirap. Tingnan nyo ang mga tsuper ng jeepney at bus, naipit sila sa pagitan ng mahal na diesel at sa regulasyon ng gobyerno sa pamasahe. Ang kanilang kita ay kinakain na ng petrolyo, kaya marami sa kanila ang baon na sa utang. Ganon din sa mga mangingisda. Hindi na sila makapalaot dahil mas mahal pa ang gasolina ng bangka kaysa sa kikitain nila sa huli. Ang mga logistic naman ay napipilitang magdagdag ng fuel surcharge, kaya bawat produktong dinadala sa buong bansa ay nagmamahal. At huwag nating kalimutan ng kuryente, marami pa rin tayong planta na gumagamit ng fossil fuel. Kapag nagmahal ang langis at coal, automatic na aaray ang ating mga electric bill. Ang sabay-sabay na pagtaas ng gastos na ito ay lumilikha ng matinding social pressure na pwedeng mauwi sa gulo kung hindi maaagapan. Sa harap ng ganitong banta, hindi pwedeng ngangalang ang gobyerno. Ang sitwasyon ay umabot na sa point na kailangan ng mga pambihirang hakbang dahil isa na itong ganap na energy emergency. Ang mga dating polisiya ay hindi na sapat para pigilan ang pagdurugo ng ating ekonomiya. Kailangan ng agarang interbensyon para kahit paano ay guminhawa ang mga tao. Napilitan ng gobyerno na gumamit ng mga fiscal at regulatory tools na bihirang gamitin gaya ng pag-aaral na bawasan o alisin ang mga taripa at buwis sa petrolyo.
Masakit ito sa bulsa ng gobyerno dahil bababa ang koleksyon pero kailangan para mapababa ang presyo sa merkado. Bukod dito, ang Department of Energy ay todo kayod sa paghahanap ng paraan para sa energy efficiency at paglipat sa renewable energy kahit alam nating pangmatagalan pa ang mga solusyong ito at hindi makakasagot sa krisis na nandito na sa harap natin. Ang bawat araw na mataas ang presyo ng langis ay parang isang araw ng parusa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang sagot sa lumalalang krisis, naglabas ang gobyerno ng mga direktiba na medyo matapang. Isa rito ay ang pagtatatag ng emergency fund na nagkakahalaga ng 20 bilyong piso para bigyan ng ayuda ang mga tsuper at magsasaka. Ang pondong ito ay nagsisilbing shock absorber para hindi tuluyang sumadsad ang buhay ng mga nasa laylayan. Pero ang mas nagpapakita ng desperasyon ay ang desisyon na pansamantalang payagan ng Euro AI na antas ng gasolina sa ilang sektor. Ang Euro 2 ay mas mababang kalidad at mas mura kumpara sa Euro IV na mas malinis pero mas mahal. Ang pagluwag na ito sa environmental standards ay patunay lang kung gaano katindi ang pressure na nararamdaman ng bansa. Kailangan din nilang makialam sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM para pigilan ang artipisyal na pagtaas ng presyo ng kuryente dahil sa mahal na panggatong. Ang mga ito ay band-aid solutions lang, pero kailangan para hindi tuluyang mag-collapse ang buong sistema. Kapag ang mga lumang solusyon ay hindi na gumagana, ang paghahanap ng bagong source ay nagiging usapin na ng survival. Dito na pumasok ang lohika kung bakit naging attractive ang Russia. Ang paglipat ng tingin sa langis ng Russia ay hindi dahil sa love story o ideolohiya. Ito ay purong logic of survival. Sa macroeconomics, kapag ang supply mo ay delikado at mahal, ang rasyonal na move ay humanap ng mas mura at sapat na dami. Ang Russia ay may dambuhalang reserba at kayang mag-export ng milyon-milyong bariles. Dahil sa mga sanctions bunga ng giyera sa Ukraine, ang langis nila gaya ng Urals at Espo blends ay ibinebenta ng may malaking discounts sa world market. Para sa Pilipinas na naghihingalo na ang pondo, ang discount na ito ay isang opportunity na mahirap tanggihan. Ang kakayahan ng Manila na kumuha ng mas murang langis kahit pa galing sa kontrobersyal na source ay isang malinaw na ehemplo ng pragmatismo sa panahon ng krisis. Isa pang dahilan kung bakit swak ang Russia ay ang logistika. Kapag magulo sa gitnang silangan, kailangan natin ng source na hindi dadaan sa mga delikadong ruta. Ang mga daungan sa silangang Russia, gaya ng Cosmino, ay may direktang access sa Pacific Ocean. Ibig sabihin, ang mga oil tanker ay pwedeng dumiretso sa Pilipinas nang hindi na dadaan sa Strait of Hormuz o Red Sea. Ang mas maikling ruta ay nangangahulugan ng mas mababang transport cost at mas mabilis na turnaround time na napaka-importante para sa ating local supply. Bukod dito, ang pagdating ng mga barkong ito ay nagbibigay ng psikolohikal na signal sa merkado. Kapag nakita ng mga tao na may bagong supply, nababawasan ng panic buying at spekulasyon na lalong nagpapataas ng presyo. Ang langis ng Russia ay hindi lang produkto. Ito ay pampakalma sa emosyon ng merkado sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Para mapatunayan na hindi lang ito teorya, tingnan natin ang mga resibo. Ayon sa mga International Energy Monitors, opisyal nang tumanggap ang Pilipinas ng unang kargamento ng langis mula sa Russia matapos ang mahigit 5 taon. Isa itong milestone na nagpapakita ng pagbabago sa ating energy sourcing strategy. Batay sa mga datos, isang dambuhalang tanker ang nagdala ng mahigit 700,000 bariles ng krudo sa ating teritoryo. Kahit hindi ito sapat para sa buong taon, isa itong malaking ineksyon ng supply na kayang magpalamig sa nag-iinit nating merkado. Ang pagdating nito ay ebidensya na seryoso ang gobyerno at mga private companies na humanap ng options sa labas ng nakasanayang sistema. Ipinapakita nito na kahit may mga komplikasyon sa geopolitika, ang mekanismo ng pag-import mula sa Russia ay gumagana at pwedeng gawing contingency plan. Ang mga detalye ng kargamentong ito ay mas nagbibigay linaw sa ating diskarte. Sabi ng Reuters, hindi lang isa kundi 2 barko na may dalang Espo blend ang dumaong sa Limay, Bataan kung saan nandoon ang ating mga refinery. Ang Espo blend ay isang uri ng crudo na medium at low sulfur na swak sa mga refinery ng Pilipinas.
Hindi ito gaya ng ibang langis na kailangan pa ng komplikadong proseso para maging gasolina o diesel. Ang pagpili sa ESPO blend ay isang kalkuladong move para masigurong ang murang langis ay mabilis na magiging kapaki-pakinabang nang walang dagdag na gastos sa produksyon. Ang pagdating nito sa bataan ay patunay ng galing ng ating logistika at kahandaan ng ating mga pasilidad na tumanggap ng alternatibong supply. Dapat nating linawin na ang pagtanggap sa langis ng Russia ay hindi nangangahulugang sila na ang bago nating main supplier. Sa macroeconomics, ang tawag dito ay diversification. Pinararami lang natin ang options para hindi tayo nakatali sa iisang monopolyo. Ang Russia ay hindi kailangang maging number one. Sapat na ang maging supplementary source na darating sa tamang oras bilang pressure relief valve. Ang pag-import mula sa iba't ibang bansa ay lumilikha ng mas matibay na energy portfolio. Kapag may problema sa isa, may sasalo na iba, kaya may iwasan ng biglaang taas presyo. Ang ganitong diskarte ay nagbibigay sa Pilipinas ng mas malakas na bargaining power at nagpapababa sa ating vulnerability sa mga geopolitical shocks na wala naman tayong control. Palalimin pa natin ang konsepto ng pressure relief valve. Sa pambansang ekonomiya, hindi ito ang pangunahing makina, kundi isang balbula para maiwasan ang pagsabog. Tuwing tumataas ang tensyon sa merkado, ang pagpasok ng murang langis mula sa Russia ay parang pagbubukas ng balbulang iyon para mailabas ang pressure. Ang epektong ito ay nagbibigay sa Manila ng pinakaimportanteng bagay, oras. Sa mundo ng krisis, ang oras ay kasing halaga ng ginto. Ang pagbili ng oras ay nangangahulugan na may chance ang gobyerno at private sector na magplano at magpatupad ng long-term solutions nang hindi natataranta sa banta ng economic collapse. Ito ang tunay na value ng Russian oil, isang taktikal na tool para sa katatagan habang naghahanap ng permanenteng lunas. Ang oras na nabili natin ay ginagamit para palakasin ang ating mga buffers. Ayon sa batas, ang mga oil companies ay dapat may inventaryo na 30 hanggang 45 araw. Kapag magulo ang world supply, mabilis maubos ang buffer na ito. Ang pagpasok ng kargamento mula sa Russia ay nagpapahaba sa buhay ng ating reserba. Pinibigyan tayo nito ng katiyakan na hindi tayo mauubusan ng langis sa susunod na 2 buwan kahit magsara pa ang mga ruta sa Middle East. Ang pagpapahaba sa reserbang ito ay kritikal dahil nagbibigay ito ng puwang sa ating mga diplomat na makipag-ugnayan sa ibang bansa para sa mga bagong kontrata. Kung wala ang balbulang ito, mapipilitan tayong bumili sa pinakamahal na presyo dahil sa desperasyon na lalong magpapalubog sa atin. Isa pang trabaho ng balbulang ito ay pigilan ang sabay-sabay na pagsabog ng krisis sa iba't ibang sektor. Sa isang energy shock, ang panganib ay parang domino effect. Kapag nagmahal ang gasolina, diesel, kuryente at logistika ng sabay-sabay, ang resulta ay matinding inflasyon na pwedeng mauwi sa recession at kaguluhan sa kalsada. Ang pagpasok ng mas murang langis mula sa Russia ay tumutulong na putulin ang chain reaction na ito. Sa pagpapababa ng presyo sa isang bahagi ng merkado, nababawasan ang pangkalahatang pressure sa buong sistema. Hindi man Russia ang bagong kalan na magluluto ng solusyon, sila naman ang balbula na tumitiyak na hindi sasabog ang kaldero sa mukha natin bago pa natin mapatay ang apoy. Para suportahan ito, kailangang tingnan ang mga ulat ng mga independent observers. Sabi ng Reuters, hindi lang naman nakaupo ang Pilipinas, sabay-sabay tayong naghahanap ng supply sa buong mundo. Kasabay nito, gumagalaw ang ating diplomasya para humingi ng exemptions sa mga sanctions laban sa Russia. Ang dobleng estratehiyang ito ay patunay na seryoso ang Maynila sa diversification. Ipinapakita nito ang malalim na pag-unawa sa risk management. Huwag ilalagay ang lahat ng itlog sa iisang basket, lalo na kung ang basket na iyon ay madaling mabasag ng mga pandaigdigang away. Bawat bagong source, gaano man kaliit, ay dagdag tibay sa ating energy system. Ang patakarang ito ng hindi pagtaya sa iisang supplier, ang pundasyon ng ating survival. Kung aasa lang tayo sa Russia, gagawa lang tayo ng bagong dependency na kasing delikado rin ng dati. Ang economic policies ay dapat agile. Sa pagbuo ang portfolio na may traditional partners, new markets at discounted sources gaya ng Russia, gumagawa tayo ng hedging strategy. Sa finance,
Ang hedging ay pagbabawas ng risk sa presyo. Sa enerhiya, ibig sabihin nito ay kung tumaas ang presyo sa isang rehiyon, pwede tayong kumuha sa iba na mas stable. Ang ganitong flexibility ang tanging paraan para maprotektahan ang mga Pinoy mula sa lupit ng world market volatility. Pero bilang mga matalinong analyzer, hindi tayo dapat mabulag sa benepisyo lang. Oras na parating na ng kabilang panig ng barya. Ang Russia ay hindi perpektong salbabida. Ang pag-asa sa kanila ay may dalang malalaking risks na pwedeng sumira sa ating diskarte. May tatlong pangunahing kahinaan ang planong ito: geopolitical issues, market structure, at physical limitations. Kung hindi ito ma-manage ng tama, ang solusyong inaasahan natin ay pwedeng maging bagong sakit ng ulo. Ang pag-unawa rito ay mahalaga para hindi tayo maging kampante at patuloy nating itulak ang mga reformang tunay na magpapalaya sa atin mula sa fossil fuels. Ang unang malaking risk ay ang kawalang tatag ng international sanctions. Ang kakayahan nating bumili sa Russia nang hindi napaparusahan ng US ay nakasabit lang sa isang manipis na sinulid. Ang mga lisensya at exemptions mula sa Amerika ay may expiration date. Ang kasalukuyang palugit ay hanggang April 2026 lang. Anong mangyayari pagkatapos nun? Walang nakakaalam. Pwedeng magbago ang ihip ng hangin sa Washington o lumala ang gulo sa Ukraine at ang pinto para sa Russian oil ay pwedeng isara ng walang babala. Ang ganitong uncertainty ay lason sa planning. Hindi tayo pwedeng magtayo ng matibay na pundasyon sa supply na pwedeng maputol ng isang pirma lang sa kabilang panig ng mundo. Pangalawang risk ay ang simpleng batas ng supply at demand. Hindi unlimited ang langis ng Russia at hindi lang tayo ang nakapila. Sa totoo lang, maliit na isda lang tayo kumpara sa India at China. Matapos ang sanctions, 80% ng langis ng Russia ay napupunta na sa dalawang higanteng ito. Sila ay may malalim na bulsa at dambuhalang kailangan sa enerhiya. Sa ganitong kompetisyon, kailangan nating makipag-agawan sa natitirang 20%. Kung magpasya ang Russia na bawasan ang produksyon para itaas ang presyo, tayo ang unang maiipit. Napakahina ng ating posisyon bilang mamimili kumpara sa mga dambuhalang bansa na ito. Pangatlong risk ay ang pisikal na banta sa infrastruktura ng Russia dahil sa giyera. Ang mga oil facilities at refineries nila ay hindi immune sa atake. Marami ng ulat ng drone attacks at sabotahe sa loob mismo ng Russia. Bawat pasabog sa pipeline o imbakan ay direktang bawas sa kakayahan nilang magpadala ng produkto. Kahit marami silang langis sa ilalim ng lupa, kung sira naman ang mga gamit para dalisain at ikarga ito, wala rin tayong makukuha. Dagdag pa rito, nahihirapan silang kumpunihin ang mga lumang pasilidad dahil sa kawalan ng parts mula sa kanluran. Ibig sabihin, umaasa tayo sa isang source na ang kapasidad ay unti-unting bumabagsak o madaling magambala. Kung pagsasama-samahin ang mga risk na ito, uncertainty ng sanctions, kompetisyon sa higante, at banta sa infrastruktura, ang konklusyon ay hindi maaasahan ang balbulang ito sa lahat ng oras. Nakakita tayo ng bagong pinto para takasan ang krisis sa Middle East. Pero ang pintong ito ay may sirang bisagra at pwedeng sumara anumang oras. Ang sobrang pag-asa rito ay isang mapanganib na sugal. Dapat itong ituring na pansamantalang pampalubag loob lang at hindi permanenteng haligi ng ating seguridad. Ang tunay na solusyon ay hindi lang pagpapalit ng supplier, kundi ang pagbabago sa kung paano tayo gumagamit ng enerhiya. Hanggat nakatali tayo sa fossil fuel, mananatili tayong bihag ng mga krisis sa mundo. Ngayon, tingnan naman natin ang intersection ng kalakal at diplomasya. Ang pagbili sa Russia ay hindi lang basta business. Isa itong test sa ating foreign policy. Sa isang banda, loyal ally tayo ng US. Sa kabilang banda, kailangang pakainin ng gobyerno ang mga mamamayan nito. Kapag sinasakal na ang ekonomiya ng mahal na langis, ang mga teoretikal na debate sa politika ay kailangang magbigay daan sa survival. Ang kakayahan nating mag-navigate sa landas na ito ang pagpapanatili ng relasyon sa Washington. Habang nakikipagtransaksyon sa Russia ay isang masterclass sa pragmatikong diplomasya. Ipinapakita nito na sa modernong mundo, ang pambansang interes at energy security ang pinakamataas na batas. Ang pragmatismong ito ay makikita
sa kung paano natin hinawakan ang proseso. Hindi tayo palihim na bumili. Sa halip, dumaan tayo sa diplomatikong channels kasama ang Washington. Ang paghingi ng formal na exemptions ay isang matalinong move para maiwasan ang blowback sa ating military aid o trade sa ibang sektor. Ipinapakita nito na nirerespeto natin ang international law pero iginigiit din natin ang karapatang protektahan ang ating ekonomiya. Ang pagpayag ng US sa mga exemptions na ito ay pag-amin na rin na hindi nila pwedeng pilitin ang mga ally nila na mag-suicide sa ekonomiya para lang sa geopolitical goals. Isa itong maselang sayaw kung saan bawat hakbang ay kalkulado. Ang buong kabanatang ito ay nagtuturo sa atin kung paano talaga gumagana ang mundo ngayon. Hindi na ito usapin ng matitigas na ideolohiya o slogans. Usapin na ito ng flexibility at bilis sa pagpapasya. Kapag ang mga pabrika ay magsasara na at ang mga tao ay nagpoprotesta na sa kalsada, ang geopolitika ay kailangang umatras para sa energy security. Para sa mga macroeconomist, malinaw ang vision. Ang malakas na ekonomiya ang pundasyon ng malakas na bansa. Kung walang abot kayang enerhiya, walang pag-unlad. Ang desisyon nating buksan ang balbula ng langis mula sa Russia ay isang mapait pero kinakailangang gamot sa gitna ng mapanganib na mundo. Sa pagbubuod, tandaan natin, ang Russia ay isang epektibong pressure relief valve para sa atin ngayon. Pero ang balbula ay pampababa lang ng presyon para hindi sumabog ang system. Hindi nito inaayos ang sira ng makina. Ang pag-import ng murang langis mula sa Russia ay band-aid solution lang sa isang sugat na kailangan ng operasyon. Ang tunay na sakit ay ang ating matinding dependency sa imported fossil fuels. Bawat bariles na binibili natin, galing man sa Saudi o Russia, ay patunay na wala tayong sariling kakayahan sa enerhiya. Hanggat hindi natin binabago ang pundasyong ito, mananatili tayong biktima ng mga pangyayaring hindi natin kontrolado. Maraming bitak ang ating sistema. Ang kawalan natin ng sapat na strategic petroleum reserves ay nangangahulugang hand-to-mouth tayo sa enerhiya. Ang mabagal na paglipat sa renewable energy solar, wind at geothermal na marami naman tayo ay nagpapanatili sa ating pag-aalipin sa mga kartel sa labas. Ang kahinaan ng ating transportasyon na nakadepende sa diesel ay patuloy na nagpapahirap sa atin. Ang mga systemic flaws na ito ay hindi malulutas kahit buhusan pa tayo ng murang langis mula sa Russia. Ang balbulang ito ay nagbigay lang sa atin ng chance na huminga, pero pansamantala lang ito. Kung hindi natin gagamitin ang oras na ito para ayusin ang pundasyon, babalik tayo sa parehong problema sa susunod na gulo. Ang pinakamatalinong konklusyon ay hindi ang pagpuri sa langis ng Russia, kundi ang panawagan para sa tunay na pagbabago. Binigyan tayo ng Russia ng extra pulse para hindi tuluyang bumagsak. Pero para mabuhay ng matatag, kailangan nating gumawa ng mahihirap na hakbang. Kailangan nating palawakin ang energy sources natin, pabilisin ang investment sa malinis na enerhiya, at bumuo ng pambansang reserba. Higit sa lahat, kailangan nating bawasan ang vulnerability ng ating ekonomiya sa pamamagitan ng energy efficiency. Ang pressure relief valve ay nagligtas sa atin sa ngayon, pero ang tunay na kaligtasan ay nasa pagbuo ng isang sistemang hindi na kailangan ng balbula ng desperasyon. Hanggang sa muli, ito ang inyong macroeconomist na nagpapaalala sa inyong laging busisiin ang mga puwersang nagpapatakbo sa ating mundo.